Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Kabahan ka na, Tito Sen. Kabahan ka na, Tito Soto. Kasi si Senator Ben Padilla gusto maging Senate President. Naku po. Hala ka, paano to? Tito Soto, may gustong papalit sa'yo. At lantaran at talagang confident si Senator Ben Padilla. Ang tanong, bakit gusto ni Senator Ben Padilla na magiging Senate President? Ano kaya ang kanyang nararamdaman kay Senator Tito Soto? Related ba ito sa impeachment ni BP Sara? Kasi pag si Senator Tito Soto ang still Senate President at yung impeachment ni BP Sara ay magkaroon ng Senate trial, of course, ma-impeach talaga si BP Sara knowing Tito Soto nga nag-react sa Supreme Court kung bakit final at unconstitutional pa rin ang impeachment ni BP Sara. So nakikita nyo talaga na si Senate President Tito Soto ay against kay BP Sara. Hindi niya gusto si BP Sara. Gigil siya kay BP Sara. Diba? So, ano pala kayong kabibig? Huwag tayong magmamangan dito. Huwag tayong magpaplastikan dito. Sabi nga, Senator Bibilia, huwag na tayong magplastikan dito. Kasi, baka ramdam ni, Senator Ben Padilla, well, knowing mga artista, alam kung paano magipagplastikan, prangka si Senator Ben Padilla, mga kabibig. Kasi sure ako, mga kabibig, kung itong minority versus majority ngayon, ay talaga mapatalsik si BP Sara. Marami sa mga majority ay mga anti-Duterte. Kita nyo naman dyan. Yung mga Tulfo, don't tell me, hindi yung mga anti-Duterte. Si Kiko, si Bam, si Risa, si Sinet Soto, si Ping Lacson, hindi yung mga anti-Duterte. Ang tayong magmamaangan, mga kabibi. Diba? Tito Soto na, galit. Nakakalungkot ang araw na ito. It's a sad day. Kasi ang Korte Suprema, pinanigan ang unconstitutional sa impeachment ni BP Sara. So ngayon, naging realistic si Senator Ben Padilla. Posibleng ma-impeach si BP Sara o ang uupong Senate President ay si Tito Soto. Kaya medyo iba na ngayon ang parang ang Senado ngayon parang parang nag-iisip na. Yung iba dyan, natapos ang termino sa 2028. Yung iba, matagal pa. Yung tatakbo sa 2028, I don't know kung kailangan ba nilang endorsement ni BP Sara or hindi. Or tatakbo sila at kakalabanin si BP Sara bilang presidente or vice-presidente. I don't know, mga kabibig. So sa Kongreso naman, mag-isip-isip sila. Kasi maraming mga DDS ngayon na alam nyo na, hinihintay yung mag-yes sa impeachment ni Sara, ililista daw nila at everyday ipopost sa Facebook at para paalalahanin ang mga tao na ito yung mga taong nag-yes sa impeachment. Nako. So ito kabibig, panoorin natin si Senator Ben Padilla sa kanyang statement. Kabibig, matuon tayo. Ito. Ano ba yun? Ayaw ko ng impeachment ni Inday Sara. Wala na tayong plastikan. Gusto ko yung maging Senate President yung susuporta kay VP Sara. Ooh. Grabe ang tapang ni Senator Ben Padilla, no? Diretso-diretso. Walang pakime-kime. Tumpak na tumpak. Gusto ko kung maging Senate President yung susuporta kay VP Sara. Halaka. So, panoorin natin ang video, kabibig. Ito. Saan ba itong video? I think ito na. Kinig kayo. Sapagkat ako'y busy. Sa totoo lang. Pero siyempre, mga usap-usapan na ganyan, hindi naman nawawala yan. Andyan na yan. Pero mag-usapan ng kung may gusto kayong ibang leader na iupo. Hindi, sabihin may ganyan, may chismis talaga. Hindi naman nawawala yan. Pero kami, wala ako. You don't see the need.
Para saan ba? Wala pa naman ako nakikita ng dahilan. Siguro pagka nag-usapan na ng impeachment, baka Gusto Gusto niyo niyo ibang mag-iba ng leader, sir? siyempre, Bakit po? hindi naman siguro kailasan man siya ito. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Impeachment news. Dalawa siya yung kasama ng impeachment. Hindi ako eh. Ah, Ayaw ko ng impeachment. Siguro doon lang. Sa Pinas. so gusto niyo maging SP? kung Wala akong sakali? gusto. Okay. Wala akong gusto. Sinasabi, isang tanong kasi, Oh. kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership, sa usapin na halimbawa, impeachment. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment hindi na nakarating dito. Diba? So ang gusto Obvious niyo, naman. maging leader ng Senate kapag nandito impeachment ni Inday ay Siyempre, from the kailangan, minority. Pro, sana, inshallah, God willing. yung pro Sara? Pro-bayan, But supportive of VP Sara. of course. Yun yung gusto niyo maging SP. Just to be clear po. Wala na tayong plastikan. Diba? Sino nakikita niyo sir? Sino? Mamaya na ulit. Sorry. O yun kami bigay, hindi pala siya gusto maging Senate President. O di, siya na lang ang ating Senate President. Tayo na ang magpupush. Yung Ruben Padilla, ikaw na maging Senate President. Kung kaya ni Tito Soto maging Senate President na hindi lawyer, kaya mo rin. Diba mga kamibig? Ang gusto pala ni Senator Ruben Padilla, yung Senate President ay pro Duterte. Oh, yan kabibig ha. Malinaw yan. Okay. Let's have another video namin. Nasa may isang video ito. Kailasan man siya ito. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Impeachment news. Dalawa siya yung kasama ng impeachment. Hindi ako eh. Ayaw ko ng impeachment. Siguro doon lang. Sa Pinas. So gusto niyo maging SP? Wala akong gusto. Wala akong gusto. Sinasabi, isang tanong kasi, kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership, sa usapin na halimbawa, impeachment. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment hindi na nakarating dito. Diba? So ang gusto Obvious niyo, naman. ang gusto niyo maging leader ng Senate kapag nandito impeachment ni Inday ay Siyempre, from kailangan, the minority. sana, inshallah, God willing. Yung Pro. Pro-bayan. But supportive of VP Sara. Or, Yun yung gusto niyo maging SP. Just to be clear po. wala na tayong plastikan. Diba? Wala tayong, tama. Huwag na tayong magplastikan. Halata naman yung Senate President natin dyan ay hindi ano. Ruben Padilla is better than Risa Hontiveros. Oh. Now consider this. Senator Ruben Padilla was elected in 2022 19th Congress. 121 bills authored, 61 bills co-authored, 71 resolutions authored, 139 resolutions co-authored, 29 bills passed into law in just 3 years. Wow, grabe ha. Ruben Padilla entered the Senate with no prior legislative experience, yet within a single term, he already produced nearly as many laws as senior legislators. While Risa Hontiveros was elected since 2016. Ang tagal na pala to. 314 bills authored, 124 bills co-authored, 192 resolutions authored, 321 resolutions co-authored, and 34 bills passed into law over nearly 10 years. Ooh! To be fair, Senator Risa Hontiveros have filed significantly more bills and resolutions. However, volume of filing is not the same as laws enacted. Now, let's contextualize this. Ruben Padilla, 29 laws in 3 years. Risa Hontiveros, 34 laws in almost 10 years. Ooh. If the basis for evaluating a senator is effectiveness in turning proposal into law, then the conclusion is unavoidable. Ruben Padilla has been more efficient in producing enacted legislation within a shorter time frame.
And he did this without constant media grandstanding, heavy PR machinery, and aggressive online attack squads like ugly lawyers and ABS-CBN non-degree holder celebrities. No hype, just output. If laws passed into law are the metric, then by the standard, Ruben Padilla outperforms Risa Hontiveros, a fact Risa's codes won't accept. Oh. In fairness ha, marami na nagre-research tungkol dito. Diyan kay Venice K. Bautista. Oh. Mga kabibig, ano ang iyong reaction dito? Yung sabi ni Senator Ben Padilla na hindi siya tatakbong Senate President at ayaw maging Senate President. Pero ang gusto niya, yung Senate President ay pro Duterte kasi ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. Naku, mga kabibig. So it means ba si Senator Tito Soto hindi pro Duterte? Anti-Duterte? Sabi ng iba, halata naman kabibig kasi natalo ni VP Sara si Tito Soto. Natural, may mga grudges ba dyan? Ano ba naman yun? Move on para sa bayan. Huwag puro politika. Tama nga ang sinabi ni, ni Senator Alan Peter Cayetano. It's more about politics ang nasa loob ng Senado ngayon. Sige ha? Hanapin ko yung statement ni Senator, Peter Alan Cayetano regarding kung sino ba, may papalit ba sa Senate President, meron ba or wala. But for me, no, kung ano man ang makikita ng mga senador dyan, kung kailangan magpalit ng Senate President, ay kailangan. Diba? Pero kung hindi pa kailangan, ito kabibig ha, ito yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano kung ano ang nangyayari sa Senate ngayon. Halaka, may mga nangyari pala dyan. Okay, let's listen to this one. Discussions, there are people with happy of our it's rumors until it's there, diba? There's always discussions. Mm-hmm. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Oh. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Oh, So campaigning. it's really, do you get Ngayon, 13 people of like campaigning. minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. No, campaigning instead of governing, ang ginagawa nila is campaigning. 'Di ba? May point si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibig. Instead of governing, they did ano yung again nga, kalimutan ko. People of like minds. But as of today, wala pa yung happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with VP Soto as the leaders. No, we're in the minority. Uh-huh. So of course, we want to be in the majority. Okay. Oh. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important to us sa minority. Ongoing ang pag-uusap Maraming para discussions. para mapalitan yung leadership, sir? All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Makaka-13 ba? That's never been a secret. But no 13 yet. No 13 yet. Physically, wala. Oh. So wala pang 13 kabibig. Pero sooner, we don't know, di ba? Sooner, mga kabibig. Nako. So yun, mga kabibig, ang ating lebak-lebak for today. Ano ang opinion dito? So yung palagay, karapat-dapat ba din ba si Senator Ruben Padilla bilang Senate President? Ako, no? Karapat-dapat. Kung si Soto na kaya naging Senate President, si Senator Ruben Padilla, kayang-kaya niya maging Senate President. Uy, dami kaya niya mga laws na na gawa. Diba?
Tahimik lang si Senator Ben Padilla, pero kung iisipin natin, makabansa talaga yan. Sino sa mga senador ang pumunta sa West Philippine Sea? Only Senator Ruben Padilla. Yung iba, ngak-ngak ng ngak-ngak, salita ng salita dyan sa podium nila. Hanggang salita lang yan. Alam naman nila na hanggang salita lang kami kasi ginagamit namin yung salita namin para manghikayat, para manguto, hindi naman, manghikayat ng mga tao na if they agreed on our statement. Pero dapat action. Dapat action. Kung puro ka lang salita, wala kang ginagawang action, parang it's boring and the same time, it's more on campaigning. Tama ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. It's more on campaigning. Diba? So, for me kung ako lang talaga, disclaimer, opinion ko na to. Mas nakakarapat si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Senator Ruben Padilla, Senator Amy Marcos. Ito yung mga taong may mga action na ginagawa. Yung iba dyan, grandstanding lang. Yung iba nga sabi, bakit sila nanalo? Ewan ko. Basta binoto sila ng taong bayan. Binoto ka ba yan? Para hindi ko yata binoto yan. Well, yun lang kami bigyan ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.